Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Philippine at US Marines nagsanib puwersa sa Palawan at Tarlac para sa Kamandag 09 Joint Exercises. 6.8 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa Marawi City by bus. AirAsia moves sa sampahan ng DOTR ng economic sabotage dahil sa umano'y overcharging sa plane tickets. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagsanib puwersa ang Philippine Marine Corps o PMC at United States Marine Corps o USMC para sa Kamandag 09, isang taunang joint exercise at sinuong ang magkakasunod na pagsasanay sa Oyster Bay, Palawan at CERAB Tarlac noong isang linggo. Sa Oyster Bay, Palawan, pinangunahan ng 3rd Marine Brigade ng Pilipinas at US Marine 2nd Battalion, 1st Marine Regiment ang mga aktibidad na nakatuon sa humanitarian assistance, disaster response at engineering support. Kalahok din ng Marine Rotational Force Darwin 25.3 at mga observer mula sa Thailand, Japan, South Korea at United Kingdom. Samantala sa Tarlac, nagpatagisan ng tapang ang mga puwersa ng live fire drill gamit ang 81mm mortar. Dito nagpalitan ng kaalaman at taktika ang PMC at USMC sa fire coordination, target acquisition at combat accuracy. Layunin ng Kamandag na patatagin ang kooperasyon ng mga bansang kaalyado para sa mas matatag na depensa at seguridad sa Indo-Pacific. Nasabat ang 6.8 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa buy-bust operation ng Provincial Special Operations Group, Provincial Drug Enforcement Unit ng Lanao del Sur Provincial Police Office sa Barangay Marawi, Poblasyon Marawi City, Kamakayla. Arestado ang 64 anyos na si Alias Kadir, residente ng Puna Bayabaw, Lanao del Sur, matapos makuha sa kanya ang tinatayang 1 kilo ng shabu na nakalagay sa violet na tiba. Bilang ebidensya, na-recover din ang isang tunay na 1,000 pesos na bill at 1 milyong pisong halaga ng pekeng pera na karaniwang ginagamit sa operasyon. Ayon sa pulisya, ang dami at pagkakapak ng droga ay indikasyon na ito'y para sa malakihang bentahan at posibleng konektado sa mas malawak na drug network sa rehiyon. Ang mga nakumpiskang droga at iba pang ebidensya ay isinailalim na sa dokumentasyon at pagsusuri habang nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa RA 9165 ang suspect. Naghahanda ang Department of Transportation o DOTR na magsampa ng kasong economic sabotage laban sa online travel agent platform na AirAsia Move dahil sa umano'y overcharging nito sa plane tickets. Ayon kay Transport Secretary Vince Dizon, isinasapinal na ng kagawaran ng reklamo na balak nilang maisampa ngayong linggo. Nagugat ang isyu sa hinaing ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez at asawa nitong si Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez na nagbebenta ang nasabing platform ng tickets ng biyaheng Tacloban to Manila sa halagang 77,000 pesos para sa 2 guests. Paniwala ni Dizon, posibleng may kinalaman ng limitadong access dahil sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge na aniyay sinasamantalan ng ilang online booking platforms. Dahil dito nag-issue ng cease and desist order ang Civil Aeronautics Board o CAB sa nasabing platform. Saad naman ng AirAsia Move, handa ito makipagtulungan sa gobyerno, ngunit nilinaw nitong hindi nila minanipula ang airfares at nakabase lamang ang pricing data sa authorized upstream suppliers. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Lenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.